ba natin malakas? Maraming salamat sa mga kapatid natin. Nakakaupo na po kayo, mga kapatid. Tayo po ay magbabalik tanaw lamang sa mga nakaraan nating Webes. Lahat po ng wala nung nakaraang Webes, taas nga po kamay. Wala kayo ng Webes? Mali yata ang tanong ko. Ulitin ko ang tanong ko ulit. Lahat po nung wala nung unang nakaraang Webes, taas nga po kamay. Ayan. So lahat ng lamang yung mga nandito ng Webes. Sige po, pwede na po kayo makaupo. Ayan, po na po kayo. Magbalik ka na lamang po tayo sapagkat magre-recap tayo. Sabi nga daw ang kahapon, kapag hindi mabuti ang nangyari, lesson learned. Tama. Pero kapag maganda ang mga pangyayari ng mga nakakaraan, pag-ibayuhin pa. Sige nga, kung talagang kayo nandito, ano yung unang topic? Hindi, introduction muna. Pero tumama kayo, please lang. Introduction. Para doon sa mga wala, ang introduction ay tinalakay yung 4 basic truth. Mahal tayo ng Diyos. Hindi natin na-experience yung pagmamahal na yun ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit may pagkakataon na muling maranasan ang pag-ibig ng Diyos kapag ang tao ay magbabalik loob sa Diyos. At hindi lang magbabalik loob sa Diyos, kundi tatanggapin ng tao ang Panginoong Jesucristo sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat kaligtas ng tao. Sino po yon? Ang Panginoong Jesucristo. Tinalakay din natin yung ibig sabihin ng El Shaddai. Ano ibig sabihin ng El Shaddai? God Almighty. Sa mga Ilocano, Apo Diyos. Sa mga taga-Bicol, Amang Kagurangnan. Sa mga taga-Bisaya, Diyos na makagagahon. O Diyos na labing gamhanan. So sa El Shaddai ng Israel, God Almighty ng mga English, Apo Diyos ng mga Ilocano, Amang Kagurangnan ng mga Bicolano, Diyos na makagagahom ng mga Bisaya, ay isang Diyos na may likha ng langit at lupa, na may pahiram ng ating buhay, na karapat-dapat lamang bigyan natin ng parangal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tinalakay din natin ang salitang charismatic, nang ibig sabihin ay pinagkalooban, gifted. From the word, charis, regalo. At mamaya po, sa huling topic, hihingi kayo ng mga regalo, kaloob ng mga espiritu, ng spiritual gifts. Marami yon. Iba-iba lang ang paraan ng pagtanggap ng kaloob. 3 bagay. Ano yung una? Immediate. Agad-agad. Ngayon din, mamaya, pwedeng tumanggap kayo ng regalo. O kaya ay immediate. Ano yung immediate? Kailangan may magpapatong ng kamay para tumanggap ng spiritual gifts sa isang tao. Meron naman na kailangan yung abilidad mo, ibigay mo at ipagkatiwala mo sa ating Panginoon. Kasi ang preaching daw, ang singing, ang pagiging instrumentalist ay hindi yan gift. Skills yan. Kaya kapag ang skills mo ay pinagkatiwala mo sa Diyos, isasanctify ng Diyos yan, once na ipinagamit mo sa body of Christ, na luluwalhati ang Diyos at lumalakas ang body of Christ. Ano ang ikatlo? Sanctification. Paano pa tinalakay sa intro? Meron pa kayo natatandaan? Wala na. So ang kasunod ay na topic, God's love. Pag-ibig ng Diyos na hindi mapapasubalian. Paano ba natin malalaman kung tayo nga ay mahal ng Diyos? Kapag tayo ay napapagod, ano ang ating ginagawa? Nagpapahinga. Nahihiga o naupo? Ha?
Bawal daw kapag pagod ka tapos mahiga. Baka matuluyan. So, upo. Ano ang kailangan natin kapag tayo magpapahinga para maupo? Upuan. Ang pag-ibig ng Diyos ay parang upuan. Kapag napagod ka, papahinga ka. Habang ikaw ay lumalakas, yung pagod mo, na-absorb ng bangko. Pag malakas ka na ulit, tatayo ka, gagawa. Pag napagod, hahanapin mo na naman ang upuan. I-absorb ng upuan ang pagod mo, maya-maya, malakas ka na naman. Gagawa ka na naman. Pag napagod ka, ano ang gagawin mo? Kukuha ka na naman ng upuan. Pag lumakas ka na, ihahambalos mo yung bangko. Kaya mga bangko sa ambel, pilay-pilay. Diba? Pinasalamatan ba natin yung bangko dahil na-absorb niya yung pagod natin? Hindi. Wala namang isip yun. Ganun ang Diyos. Kapag napagod tayo, nagkaroon tayo ng maraming suliranin, tatawagin natin ng Diyos. Ang Diyos na nagmamahal, palalakasin tayo, pagagalingin tayo, pagpapalain tayo, paghihimalaan tayo. Kapag nakuha na natin ang mga kasagutan buhat sa Diyos, iiwan na naman natin ang Diyos. Kakalimutan ang Diyos. Kailan maalala ang Diyos? Kapag may problema na naman, may sakit, may pagsubok, tuliranin, tatawag sa Diyos, aaten ng mga prayer meeting, pupunta ng mga simbahan. Pag tumaas ng kamay, gusto abutin ang paan ng Diyos para mapansin siya. Ang Diyos na nagmamahal, papakinggan siya, tutugunin siya, pagpapalain siya. Ganun ang ganun. Yung bangko, nagreklamo ba ng ginamit mo? Hindi. Wala na mag-isip yun. Ang Diyos, nagreklamo ba? Sinumbatan ba tayo? Hindi. Kasi ang Diyos ay nagmamahal. Ano ang sabi ng Isaias? Ako ang lumikha sa inyo, kaya tungkulin ko, gampanin ko kayo iligtas at kalinain. Kahit na kayo ay tumanda at pumuti tignan ng katabi. Kapag puti na ang buhok, tandayan na siya'y mahal ng Diyos. Paano daw yung nakakalbo? Ang sabi ng amin na basa, ang tunay daw na gwapo ay nakakalbo. Nakasingit mo. So, yun yung pagmamahal ng Diyos. Ang resulta ng pag-ibig ng Diyos ay kaligtasan. Anong sabi ng John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig pala ng Diyos ay nagliligtas. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, kaya ililigtas ka niya. Ano ang ating natutunan sa kaligtasan? Hindi naman ako ang dapat magbigay nun. Napasalang tayo bigla. Ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos ay tatlong tense. Ano yung muna? Past tense. Nagawa ng Diyos. Present tense. Ginagawa ng Diyos. At totoo naman, marami pa siyang ginagawang pagliligtas sa atin. At yung future tense, ang gagawin pa ng Diyos. Meron pa ba talagang gagawin ng Diyos? Sabi po ng Biblia, ang sanlibutan na tinutukoy sa John 3:16 ay hindi yung physical earth. Kasi tatlo yung word sa Bible. Physical earth, yung sistema, at yung humankind. Ang tinutukoy na sangkatauhan doon sa John 3:16 ay tayo, tao. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang daigdig na ito, ang physical na mundong ito, ay hindi ito ang ating tunay na tahanan. Hanggang ngayon daw, sa Los Angeles, ay mayroong mga panibago na namang sunog. At yun daw sunog, hindi nagawa ng tao, bumabagsak na eh. Diba? So, hindi naman tayo dapat matakot sapagkat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Dahil sabi na aklat ng Revelation, pag hinipan na ng anghel ang trumpeta, masusunog ang 1/3 ng mundo. Eh yung Los Angeles, makakapiran
palag yun eh. So, hindi pa. So, ibig sabihin, ang ililigtas ng Diyos ay tayong tao. Ano yun? Past tense, future tense, present tense, at saka present tense. Ano ang kasunod sa salvation? New life. Naalala ko lang yung dalawang magkapatid, isang panganay at isang bunso. Sabi ng nanay at tatay nang sila ay malapit ng mamatay, tinawag yung panganay, sabi, anak, sabi niya, dahil ikaw ang nakakatanda sa inyong dalawang magkapatid, inihahabili namin sa iyo ang iyong nakababatang kapatid. Yun pong panganay, maka-Diyos, makikapagkapwa, mapagkawang-gawa, mabait. Taliwas doon sa ugali ng bunso. Basagulero, naghahanap ng gulo palagi, maraming bisyo, pasaway doon sa kanilang lipunan, basag ulo kung talagang tawagin. Sabi ng mga magulang, anak, sabi niya nila, bago man lang kami bawian ng buhay ng iyong ama, hanggat maaari, ang hindi namin magagampanan sa iyong kapatid ay gampanan mo. Hanggat maaari, huwag mo siyang hahayaang mapahamak. Hanggat maaari. Kaya nangako yung panganay sa kanyang mga magulang, opo, tutuparin ko. Namatay ang kanilang mga magulang, isang gabi, meron kumakatok na malakas sa kanyang bahay. Opo! Siyempre, maimbing ang tulog niya. Nang magbukas at pagbuksan niya, nakita niya na ang kumakatok na nagmamadali, na takot ay ang kanyang kapatid na bunso. Yun pala ay napasama sa rambol. Duguan ang kanyang katawan, maraming punit, at may hawak pang kutsilyo. Sabi ng kapatid niya na bunso, Kuya, sabi niya, napaaway ako, naparambol ako. Nakasaksak ako ng tao, napatay ko. Iligtas mo ako, tulungan mo ako, hinahabol ako ng mga pulis. Agad-agad, yung pangako niya sa kanyang mga magulang na hanggat maaari, huwag niya hayaang mapahamak ng kanyang kapatid. Ang sabi niya sa kanyang kapatid na bunso, dali ka, hubarin mo ang iyong damit. Magpalit tayo. At pagkatapos, pumasok ka sa kwarto, kumuha ka ng bag at magsilid ka ng iyong mga damit at umuwi ka sa ating probinsya. Huwag na huwag kang babalik dito hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Ganun nga ang ginawa ng bunso, nag-impake, dumaan sa likod at umuwi ng kanilang probinsya. Maya-maya, may mga kumakatok na mga pulis. Pinagbuksan niya. Nang makita ng pulis na siya ay duguan, maraming mga dugo sa kanyang parte ng damit, maraming punit, walang tanong-tanong, pinalo siya ng baril, binugbog siya, gidulpi, kinalagyan. Sa pag-aakalang sa'yo, nakapatay. Dinala sa hukuman, pinapahapin, hindi sumasagot. Hanggang sa hatulan siya ng kamatayan. Hindi pa rin kumikibo. Sabi sa kanya ng hukom, Iho, bago igawad sa iyo ang hatol na kamatayan, ano ang iyong hiling? Meron ka bang hiling? Sabi ng panganay, ang aking lamang kong tanging hiling ay kung maaari, ipadala niyo po sa address na ito ang sulat na ito. Yun yung address ng probinsya nila kung saan naroon yung kanyang kapatid na bunso. So ipinadala at hinatulan ng kamatayan yung kapatid at karating ang sulat. Natanggap ng bunso. Sabi ng sulat ng kanyang buksan, mahal kong kapatid na bunso, habang binabasa mo ang sulat na ito, maaari ako ay patay na, sapagkat ako ay nahatulan ng kamatayan na ikaw ang may gawa. Ang aking lamang pakiusap sa iyo, kapatid ko, ay magbagong buhay ka na sapagkat may nagdusa sa kasalanang ikaw ang may gawa. Ang ginawa ng bunso, dali-dali siyang lumuwas, pumunta doon sa lugar kung nasaan ang kuya.
Pinuntahan yung pulis, pinuntahan yung hukuman at sinabi, ako ang pumatay sa taong yun. Ako ang dapat ninyong parusahan. Ako ang inyong hatulan ng kamatayan. Sabi ng hukom, iho, hindi na dapat ikaw ay parusahan sapagkat may nagbayad na ng kasalanang ginawa mo. At ito ay ang buhay ng iyong kapatid. Sundin mo kung ano ang pangako o sundin mo ang sinabi sa iyo ng iyong kapatid na ikaw ay magbagong buhay na. Sino ang ating panganay? Ang ating Panginoong Jesucristo, namatay siya para sa iyo at sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, sa ating mga ginawa. Ang hamon sa atin ay magbagong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, iniligtas ka ng Panginoon. Magbagong buhay ka na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Puntahan natin ang bagong buhay, ang pagbabagong buhay. Ano ba yung ibig sabihin ng bagong buhay? Living in a new way in spirit. Pagbabago ng ating buhay, pamumuhay na espiritual. Sabi ng Corinthian, ang sinumang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa ng bago, nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang tinutukoy pong dating pagkatao doon ay yung espiritong masuwain na minana natin sa unang tao. Pansinin niyo ang mga bata, nung malilit pa yung mga anak ko, pag umuulan, sabi ko, huwag kayong lalabas, umuulan. Pwede pa ko nakakatalikot ng kapiraso nandun sa labas. Huwag kang aakit sa jealousy, kasi jealousy tayo bintana lang. Maya nakakit sa jealousy, delikado yung jealousy yun. Masuwayin. Di ba yung mga bata, masuwayin? Okay lang yung mga bata, masuwayin, pero yung edad natin ganito, katak-katak kaya, masuwayin ka pa rin. Yun yung espiritu, yun yung lumang pagkatao na dapat ay umaalis. At ang pumapalit ay ang bagong pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Bagong buhay. Madali bang magbagong buhay? Mahirap. Nakakita na po ba kayo ng tutubing kalabaw? Ang English ay dragon. Ano kaya naging dragon tapos kalabaw, no? Tutubing kalabaw. Ayon sa ating nabasa, ang tutubing kalabaw daw ay parang mga maliliit na insekto na lumalangoy sa ilalim ng tubig. Doon daw sa ilalim ng tubig ay may isang kaharian. Ang sabi ng hari, walang sino man sa mga kapwa ko nilalang ang pupunta sa ibabaw ng tubig. Bakit? Kasi lahat ng pumupunta sa ibabaw ng tubig hindi na nakakabalik. Kaya gumawa ng batas ang hari na walang sino mang magtatangkang pupunta sa ibabaw. Ganyan naman tayo, di ba? Gagawa lang ng batas kapag marami nang napapahama. I-repair lang yung kalsada pag marami ng aksidente. Di ba? So, yung batas na yun nakapaskil sa buong kaharian. Meron daw isang nilalang na nakakita na nagtatanong sa sarili, bakit kaya yung mga pumupunta sa ibabaw ay hindi na nakakabalik sa amin? Bakit kaya bawal? So, ang ginawa niya, lumangoy siya ng lumangoy, tulin. Paglangoy niya, lumagpas siya sa tubig. Bumagsak siya sa dahon ng water lily. Tuyo yung water lily, basa siya. Pagbagsak niya, plak na, hindi siya makaalis. Kaya maya, habang siya nakadikit sa water lily, sumisikat ang araw. At habang sumisikat ang araw, nararamdaman niya na nawawala yung basa sa kanyang katawan, natutuyo. Habang tumitindi ang sikat ng araw, unti-unti nakakaramdam siya ng hapdi. Habang tumitindi ang sikat ng araw, nararamdaman niya, nagbibitak-bitak ang kanyang balat, ang kanyang katawan. At doon sa katindihan ng pagbibitak, napasigaw siya at sa kanyang pagsigaw,
siya ay naging isang tutubing karayon. At nang siya maging tutubing karayon, lumipad siya ng lumipad. At habang siya lumilipad, kaya pala hindi na nakakabalik sa ilalim ng tubig sapagkat siya ay isa ng bagong nilalang. Kapag siya'y bumalik, siya'y mamamatay. 2 Corinthians, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ang salita ng Diyos, habang tumitindi ang sikat at dating sa ating buhay, mapapaaray ka, masasaktan ka, pero habang ina-absorb mo siya, tinatanggap mo sa iyong buhay, magugulat ka na lang, hindi ka na palamurang. Hindi ka na madamot. Hindi ka na palasigaw. Bakit? Kasi unti-unti binabago na ng Diyos ang buhay. Kaya nang dapat natin gawin, huwag natin kakaligtaan, dumalo sa mga ganitong pagtitipon, at kung ikaw ay nag-iisa, humawa ka ng Biblia. At kung ikaw ay may cellphone, imbis na mag-ML, maghanap ng mga Word of God na mga ipinapangalan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Inaanyahan ko na kayong tumayo kapag susunod na po agad ang magbibigay ng topic. Tayo. Palakpakan natin ang malakas si Lord. So, yan po yung recap natin. Introduction, unang topic. Pangalawa, God's love. Pangatlo, salvation. Ika-apat, new life. At kapag tayo nagbagong buhay, dapat may mga pagbabago. Thank you, God, for everything.